Ako ba ang masama sa pagsabi sa boyfriend ko na bigyan niya ako ng 2 oras kasama ang ibang lalaki o tapos na tayo? Ako ay 26 at ang boyfriend ko ay 33, tawagin natin siyang Jay. Kami ay 6 na buwan ng magkasintahan. Ngayon, hindi ako sigurado kung magtatagal pa ang relasyon namin. Ito ang nangyari. Isang araw, mga alas 4 ng tanghali, tumawag ako kay Jay para ipaalam sa kanya na nasa mall ako kasama ang kaibigan kong babae na si Nancy. Doon ko piniling magkape kasama ang kaibigan ko dahil walking distance lamang ito sa eskwelahang pinapasukan ni Jay at balak namin na mag-date sa restaurant na matagal ko nang gustong makainan. Mga alas 6 ng hapon, tinawagan ko siya para itanong kung anong oras siya darating. Sabi niya pagkatapos ng exam niya ng alas 7. Umalis ang kaibigan ko ng mga alas 7:30, kaya ako na lang mag-isa. Sa oras na to, mga mag-aapat na oras na akong nasa labas. Alas 9, tinawagan ko ulit siya. Tapos na raw ang exam niya, pero wala na siya sa school kundi nasa bar na kasama ang mga kaibigan niya na 30 minuto ang layo. Wala daw siyang magawa at hinila siya ng mga kaibigan niya pero hindi man lamang niyang isiping daanan ako o tawagan para sabihing hindi na matutuloy ang date namin. Galit na galit ako. Pero pinakalma ko sarili ko at tinanong ko siya kung susunod ako doon. Sabi niya huwag na lang. Malamig at umuulan pa kasi panahon ng tag-ulan dito. Dahil malayo ang bahay ko at dapat magkasama kami ni Jay noon, tinawagan ko si Nancy para makitulog sa kondo niya na madalas ko rin namang ginagawa. Kinabukasan, ginising ako ni Nancy kasama ang ate niyang si Ellie. Close kami at kilala nila si Jay. Nagkataon na yung bar na pinuntahan ni Jay ay kung saan nagtatrabaho si Ellie, hindi siya nakilala ni Jay. Pinakita sa akin ni Nancy ang mga picture ni Jay at mga kaibigan niya kuha sa phone ni Ellie, may babaeng katabi si Jay. Tinanong ko si Ellie kung anong nangyari. Sabi niya magkausap at malapit sila ng babae ng mga 2 oras, wala namang naganap na di akma tulad ng holding hands or akbayan pero sinabi ni Ellie na mukhang super close nila at focused sila sa isa't isa. Nanatili akong kalmado. Kinahapunan, tumawag si Jay at tinanong kung pwede kaming mag-usap tungkol sa nangyari kagabi. Pumayag ako. Tinanong niya kung saan at pinili ko yung restaurant na dapat pinuntahan namin kagabi. Nag-usap kami, umorder siya, kumain kami, nagtawanan pa nga kami. Habang umuorder siya, sinilip ko ang phone niya, alam ko lahat ng password niya. Binuksan ko ang convo nila ng babae, tinatanong ni babae kung nasaan siya, sumagot si Jay. Tapos sinabi ni babae na masarap daw ang pagkain dito at madalas daw siya pumupunta dito. Nagmungkahi din siya na next time pwede niyang samahan si Jay dito para ituro yung mga paborito niyang mga pagkain. Wala siyang response maliban sa approve emoji. Totoo ngang masarap ang mga pagkain nila. Mukhang natuwa din naman si Jay sa mga pagkain kaya nagiwan siya ng malaking tip sa server. Bago kami tumayo sa upuan, nagtanong siya kung may iba pa ba akong kailangan bago niya ako ihatid pa uwi. Sabi ko, meron. Tinanong niya kung ano at sabi ko. Ngayong araw, pipiliin mo kung dito na magtatapos ang relasyon natin o bibigyan mo ako ng 2 oras kasama ang kahit sinong lalaki na pipiliin ko, mamayang alas 11 sa parehong bar na pinuntahan ninyo kagabi. Nalito siya. Kaya inamin ko na ang totoo. Nanlaki mata niya at halata sa braso niyang naninindig ang mga balahibo niya, tapos tinanong kung sino ang ate ni Nancy. Sabi ko na hindi yun importante. Tinanong ko ulit siya, at ang sagot niya, mas gugustuhin niyang matapos na ang relasyon namin kaysa tiisin ang ideya na kasama ako ng ibang lalaki, lalo na sa ganoong oras. Nakakatawa pero hindi niya naisip yon habang kasama ang isang babae kagabi ng 2 oras. Nang ikwento ko ito sa ilang lalaki kong kaibigan, sabi nila baka ako daw ang mali dahil nilagay ko siya sa ganong sitwasyon. Wala naman daw ibang nangyari pero base sa konvo nila, iba ang nararamdaman kong direksyon ng pag-uusap nila. Ako ba ang masama? Kung nakarelate ka sa storya ng ating bida o kung nagustuhan mo ang ating short story today, maaari lamang na paki-like, share and subscribe sa Kwento Filipino TikTok and YouTube para updated kayo sa mga bagong posts. Maraming salamat sa pagsubaybay. Hanggang sa muli!